Basta Cafe is now on Food Panda. Orderin mo na ang burnt miso latte and JP's cooked adobo. Ready kami dyan. Paano ka nga pala napadpad dito? Ano nga pangalan mo? Zion. Ano, mag-isa ka lang talaga? Niyayain niya akong umuwi sa kanila sa probinsya. Zion! Kung matay siya, sisiya ako hindi ako sumama. Wala akong tiwala dito sa kasama mo. Kaya pagdating natin dun, boys, bahala ka na mamili kung kanino ka sasama. Hindi mo mahal, kaya di ka sumama. Nga eh. Mahal ko. Inaangas mo ah! Kayang-kaya mo kami pagpalit dito sa mga tipo mo. Sinundan ko na lang yung pakiramdam ko eh. Gusto kitang balikan dito. Gusto kitang hanapin. Hanapin ka dito. Zion. Gusto ko na tumakas eh. Ayaw mo bang nandito ako? Powered by I Am Rentals, book lights, cameras, podcast setups, and creative spaces all online. Visit imrentals.ph. Someone na naghahanap ng malaking batuta. Malaking what? Batuta. Batuta. What's batuta? I don't know what's batuta. Para kay Tonet din. I don't know that. You know, ignorance is a bliss. Ako alam ko yan. Ang batuta, pinagsama yung baboy at batang aso. Batuta. Ano yon? Yung... Oo, yung ano ng police. Yung dala-dala, pwede rin ng guard, yung pan-check. In this context. So yung totoong meaning talaga is yung Yung bato. ano ba English ng batuta? Hindi ako galit. Alam mo naman, ganito talaga yung boses ko. Very commanding. Ano English ng batuta? Baton. Stick. Guard stick? Baton. Police stick? Batsuta. Baton? Kaya pa. Batuta. GMT. Google mo, GMT na pala Di ba GMG? GMG dati. Google mo. Google. Okay. Dami na sabi na naman. Hello mga ka-Eme, Direx, Ina, Miguel, Tommy. This is for Saint Angge. Ang arte ng Saint Angge. Paano? Santa? Hindi kasi mali yung ano. Yung talaga sinulat niya eh. Talaga ba? Bakit yung kami inaano? Binabasa lang namin. Diba? Ngayon na! Word for word mo, Miguel! Diba? Grabe naramdaman mo. Ay, what I'm feeling. All this trauma. Leave Britney alone. I met this guy sa G-App last year and mga direct pasabog ang kanyang batuta. Kahit BJ lang, napaiyak niya ako. Dilata po kasi yung laki ng batuta niya and sobrang laki. Buko juice lang po kasi yung nangyari sa amin. And after a month, nung nakauwi na ako here sa Etibac, nag-chat siya ulit sa akin and nag-part 2 kami sa So Clean, So Good. Nang 3 oras around LRT2. 600 yan. Napaka-detalyado. Specific, kala pupuntahan eh. Ganyan dapat magkwento, hindi yung reference sa Encantadia. Abangan mo, mamaya may reference din yan, ma. Sige. Oh. After po kasi nung part 2 namin, ilang beses po kami nag-meet to do buko juice lang po. Yes, buko juice lang hanggang sa dumating yung time na ako na po ang nagbayad nung pagstayan namin and there is a time na nagpa-send po siya sa GCash pang grab niya po. Ay, shit. Wow. During those times, lagi niya tinatanong kung nagpapabayad ba daw ako and my answer is always no. Hindi ko po alam kung official FUBU kami since wala namang werut na nangyari. And also, escort thingy lang po ba kami since ako nagpa-provide ng place and grab niya minsan. Hindi naman po ako emotionally attached sa kanya, kundi sexually lang po. Kabuglaki po kasi talaga ng batuta niya. Gagamitin ka kabuglaki. Ako po kasi parang ako lang po nagde-demand sa kanya and nakahanap po kasi ako ng bago na mas malapit sa akin. Oh my God. Oh my God.
And may werut, safe werut involved na po. Though hindi po kasi siya ganoon kalaki ang taga-buko juice ko, pero siya lang yung malapit sa akin. Mga direk, ako po ay naguguluhan kung i-pursue ko pa po yung mga may malaking batuta or mag-settle na lang po ako here sa malapit sa akin. Bakit ganito yung mga problema ng mga ka-eme? Ano kaya? Tulungan natin siya. Grabe, nakakaawa naman siya. Yun na yun? Thank you mga direk and guests sa opinion and advice nyo. Naway makahanap ako ng batutong para sa akin. Yes, keep it single. You deserve it. I think I've seen this film before. So, mas malapit. Mas malaki. Mas malapit, pero hindi kasing laki. Pero may root na kasama. Iba yung package isa, nung... Isa, BJ lang. Pero delata ang Pero kanyang delata. batuta. Pero malayo. Tapos siya pa yung bayad. Bayad ng so clean, so good, tsaka pag-grab. Pero masaya siya kasi malaki nga. Magastos lang. Tsaka kasi etivac siya That's the price to pay. Etivac siya. Etivac, oh. Etivac, so sobrang layo nun. Depende kung saan nakikita. Anong ginagawa Tommy? Nakita niyo may gumagapang. Ito, si Zet. Anong advice? Yung malayo na delata, pero BJ lang. Tapos, siya pa yung nagbabayad. Or malapit na hindi lang BJ, may wirut pa. Pero Tas maliit. Tas safe. Pero Hindi maliit. naman yung sinabi maliit. Sinabi. Hindi kasing laki. Pero wala siyang gastos. Walang. Walang Kasi gastos. malapit lang. Walking Malapit distance. lang. Mga problema. Oo, at sabi niya dito, though hindi po kasi siya ganun kalaki ng taga-buko juice. Malaki pa din. Malaki pa din. Hindi lang kasing laki. Hindi lang siya masyadong satisfied. Kung ikaw, ano bang mas sa'yo important? Sa akin, bali kung sa story niya, kung sino mas available agad, edi doon. Pero Oh my God! Wait, kasi direct, sorry. Sino nakakakilala sa kanya na nakapanood na ng mga video niya? Okay lang yan, magtaas kayo ng kamay. Sino yung nakapanood na ng mga content niya? Wala? Meron? Alam nyo na ganun, no? Kasi di ba sa tindahan, sa gilid ng mga sasakyan, kung sino yung bibili. Kaya ako natawa. Hindi direct context kasi meron silang sari-sari store. Okay. So doon siya nagfi-film. Tapos minsan, hindi ko alam kung scripted yon, may mga bumibili na nakikita siyang off. Ngayon, papapasukin na sa loob ng dahan. Tapos dalawa na sila nagka-content. Minsan naman, lalabas siya sa mga malapit. May mga nakasta kasi mga truck na malalaki doon, kotse. Minsan sa gilid siya ng mga yun. Tapos may mga dadaan, makikita siya. Tapos magiging silang dalawa na. So, kaya ako na kung sino nga naman yung malapit. Di ba? Yeah. Doon ko siya na-connect. Galing! Totoo naman. Anhin mo yung malaki kung di naman available. So, paano kayo nagkakilala ng Zeth? Bumili ka nun sa tindahan? Either bumili sa tindahan or napadaan sa jeep. Ano dun sa dalawa? Direct, paras kayong mali. Ako yung driver ng truck. Ang laki ng truck kung ganyan. Oo. Siyempre, you know. Ten-wheeler. Ano ulit ang karakter ni Sunset? Hindi siya gymnast, di ba? Gym rat. So, next question ko, BJ o may weru? Well, ako kasi hindi ako fan ng laga Taray ng penetrate. well. At umikot pa yung dila ko. Well, Miguel. Hindi kasi ako fan ng penetration eh. Tatay kasi ako pag Hindi ko alam kung bakit talaga. Kaya Zetong. I mean, okay lang naman. Pero, naku, tatay lang naman ako nito. But sometimes, you know, distance is just a test to see how far your liver can travel. So, ikaw, ano yung sagot mo? Kung ako, same din. Hindi pwedeng umulit ng sagot. Yung napili mo pa ako! Una sa lahat, money is not a problem. Wow! Hindi, kasi parang,
Sabay po na sa bahay. Seloso kasi ako eh. Hindi, inisip ko, ano yun eh. Kumbaga, para sa parang mga content creator, di ba? Nagbayad ka naman for a service na nakuha mo, na-enjoy mo. So kahit pa malayo, na-enjoy mo naman, win-win situation, hindi naman siya nagamit. Kasi tinatanong niya din kung escort. Di ba parang may conversation naman sila. Yung lalaki na set naman yung expectation na wala namang emotional attachment. Transactional lang talaga siya. Tsaka yung bayad naman ay Grab. Yeah, Grab and yung hotel. Wala namang wala extra namang na, ito pa. Yes. Ikaw ba, paano ba yung bayad? Pag kasama ba yung transportation dun sa mga rate? Hindi. I'm sorry, hindi siya kasama. Taga Paranaque pa to, kung taga dito ka sa Basta Cafe. Pag binok mo, layo, mahalagad nun ha. Pero may ganun akong client. Dito sa cafe namin? Pakituro. Nandito ba siya ngayon? Turo nga! May ganun akong client sa Morato. Nandito ba siya? Kasi siya naman magbabayad ng transportation ko, kaya okay lang. Doon ka ba pupunta after nito? Hindi. Hindi, okay. I'll go ikaw, Tommy. Siguro dun sa yung sa malapit na lang para hindi na siya gumastos. Tsaka malay mo, wala naman yun sa size eh. Baka mas magaling pang yun kaysa sa malaki. Pero na-try na niya. Hindi ba niya na-try? Na-try na niya. Oo, na-try na niya. Feeling ko hindi siya masyadong nagalingan. Hindi siya mga pasulat ng letter kung happy siya dun sa malapit. Hinahanap pa din niya yung malaki. Nag-matter yung size sa kanya. Ba't ang mga ano natin? Hindi siya bahala sa buhay niya. Parang mayaman naman to, may pera naman, may kaya. So, sige, dun ka na lang. Pumasos ka. Feeling ko nasasayangan yan kasi hindi yan magiging Siya magsusulat ng letter. Oo. Siya nasasayangan dun sa pera. Saan siya nasasayangan? Sa experience? You can't have it all. Hanap siya ng iba. Yung malapit na malaki din. Wala ba may malalaki sa Etibak? Sino ba mga taga-etibak dito? Oo, mapapatunayan ba natin? Or lumipat siya kung gano'n niya talaga kagusto. Saan ba? Saan bang syudad sa Pilipinas? Tanong nyo hindi ba siya taga doon? Akala nyo suspended na. Ano na naman tong ganitong problema ng mga size-size? Ilang beses ko na tong sinabi. Wala yan sa laki ng barko nasa alo ng dagat. Diba? Yes. Depende yan. Ito, sure na preference na yung malaki. Gusto niya na talaga yung malaki. O, si Miguel. Same as what Tommy said. Neither. Kasi parang it's clear na hindi ka naman masaya either option. So maghanap ka ng option na. Gusto ko dalawa lang ba yung sa mundo, diba? Kaya nga, dami-dami dyan. Anong mas bet mo, Miguel? Malaki o malapit? Malaki o malapit? Ay, parang alam ko na ang sagot. Kaya nga siya nag-LU. Malaki o malapit? Ganito kalapit. Tsaka baka mukha lang maliit na lang. Saan ba pwede maghanap? Sa Etivac? Una sa lahat, nagbalik-balik ako direct. So, South nga ayoko na. Pero naiintindihan ko din kasi yung nakakaubos din naman yung lagi kang magbabayad. Kung ako sa kanya, i-schedule niya na lang. Kasi mahalaga, sabi mo, twice a week na lang or once a month na lang yung malaki niya para kumbaga reward Ang niya sa sarili. from twice a week to once a month, ma. From 8 to 1. Iniisip ko kasi kung ako yun, sabi ko, diba, reward ko na lang sa sarili ko. O kunwari, I did good today. You get a star! Self-recognition. Okay, punta ako ngayon. Gagastos ako. Ngayon, kung lilibugin lang naman ako, wala naman ako nagawang maayos ngayon, ito na lang malapit. Parang ganon. Ganon na kasi ako ngayon pa nagpapamassage eh. Sabi ko, buong araw ko nagtrabaho, deserve ko to bukas. Ganon. Lagi na lang deserve. Reward na lang. Reward na lang. Dati kasi dumating ako sa addiction na talagang naging spa-hopping na ako direct. So wag laging healing your inner child. Oo, tsaka ano bang bata yan na ang dami namang kapansanan, ang dami namang sakit. May ganyan akong kaibigan na kasama ko lagi mag-Taiwan. Bili ng bili sa mga mamahaling shop. Yung mga first time ko yung bibili lang ng belt, binibigyan pa kami ng tubig, may mga nag-a-assist pa sa akin. Kasi nga daw, healing his inner child. Dahil dati hindi niya mabili yun. Sabi ko, belt? 30,000? Sino ka ba? Tama rin naman si Tommy. Kung hindi naman talaga, kung marami naman siyang pera, why not? Pero may ganun kasi talaga. May kasi talaga yun yung paborito mo talaga eh. No? Yung parang napakadaming dyan. Pero yan. Yun lang. Sige, describe mo yung paborito mong Grabe kay Tonet nagagaling yung mga ganong klaseng tanong.
Paborito tapos kong... iisip siya. Huwag ka mag-alala, si Zay ang bahala gawing biswal. No, binivisualize ko lahat ng naan. Dami nila. Hindi pala maganda yung ganito. So kasi parang... sakto lang. Sakto saan? Sakto sa bibig ko. Yung hindi ako masusuka, madidip ko siya para ma-enjoy ko din. Kasi pag sobrang laki, hindi mo yan madidip talaga, maduduwal ka na dahil sobrang laki nga. So gusto ko yung ganun lang. Tapos, mapink-pink. Ikaw, Tommy. Balik ko. Mamink-mink din. Diyos ko, Day! Darker, di ko pa na-try yan eh. Hindi ko kasi bet yung ano, parang medyo sobrang itim. Parang napagod. Parang feeling ko. Oo, yung parang pagod. Yung parang, di ba hindi na siya pink? Parang brownish na siya. Yung sobrang brown Grabe na. racist. Racist. Kayo nga may interracial na pagkain. Ayoko din pala ng mga na may ano, may bully. Sorry. Pero okay lang, I will. Pag ikaw. Yung may mga bully. Explain daw ng bully. Yung bully, yung may mga naka-implant na mga plugs, mga bilog. Ikaw nga mag-explain. Ikaw may ganun eh. Kasi yung ano, yung bulit kasi, yung akin kasi glass, so para siyang Jolet. So hindi kasi, hindi siya pag sinabing bulit, metal. Oh, alam mo, ang buong akala ko metal lang. Hindi. Ano ba yun dahil? Oh my God, alam mo! Ano ba yun dahil? Which one? My God, some nights I feel like walking ang magpapa-MTRCB sa atin sa YouTube. Okay na ako! Direct! Okay Tignan na! mo na! Alam ko yung bully! Pero di ka pa nakakita nung gawa sa glass! Hello! Mas mahal yon. Mas mahal ba pag glass? Ano ka kayong gawa sa glass? Parang ulit. So ano kapag hindi glass? So usual ang ginagamit doon, kung hindi siya glass, silicone ang ginagamit. Kasi meron mabibili na parang mga silicone na siya na bilog-bilog na. Yung iba nga paikot pa eh. Yung iba naman pira-piraso lang. So depende kung ano. Pero yung sa'yo parang pag ganun eh. Hindi, actually akin, apat siya na glass. Apat, Tapos kaya doon- ganun yung Doon ko siya itsura. mismo pinalagay. Tapos sinong gumagawa nun? Sino mo Sa pinapagawa? clinic ko siya, somewhere dito sa Quezon. So may clinic na yun talaga yung ginagawa. Oo, nila. license ano din naman talaga siya. Kaya hindi ko nakita. Grabe no? Yung pag... Meron pala talagang gumagawa nun. Okay, contacts for 10 minutes. Receive only for 10 minutes. Wait, ano yung purpose nun? Bakit? Ako kasi, kaya ako nagpalagay kasi may nakita kong gano'n na adult na may gano'n siya sa ano niya. So, na-curious ako kung anong feeling. So, sabi ko, dapat paglaki ko, parang bata pa ako nun, dapat paglaki ko, try ko magpalagay. Tapos ngayon nung nagpalagay ako, para ka lang bagong tuli. Kasi ang gagawin, lagyan ka anesthesia, gugupitin, i-open yung sugat para may pasok. Then, itatay ulit. Pero hindi mo mapifeel eh. Like, pag magaling na, wala na, normal na. Ang makaka-feel nun, either yung babae or yung bottom. Yes, para siya sa penetration Additional talaga. sensation. Oh, pero sabi naman kasi, yung iba kasi masakit daw, pag unang pasok. Pero pag nasa loob na, kasi may mga bottoms ako na na-enjoy nila na may kumakayo daw sa loob. Pare, halo-halo naman pala ang hanap. Mas nakakakiliti daw. Kinakayod. No, para siguro nakikiliti. Mas nakakakiliti daw siya. Okay, try natin. Okay. Na hindi magagawa ng toy or kung ano man. Actually, may dildo na may ganun eh. Oo nga eh. Pero diba? In fairness to you, Derek! Ano ang difference? Ang point ko lang, ano ang difference? No! Buti ka pa! Alam mo meron, ha? Lalong umiinit sa cafe.
Surprise me talaga. Hindi, anong difference? Kasi syempre, ano yun, surgery yan. Di ba For me kasi kung meron man yun o wala yung toy, mas masarap yung tunay, yung totoong kaysa sa kasi masakit kasi yung kasi feel ko parang hindi kasi siya ganun kadulas, hindi siya matigas, ganun. So mas masakit talaga siya. Kaya parang hindi ako nag-enjoy talaga pag tinatry ko yung ko dati uminit ng sobrang init talaga. Like, peki kasi yung nabili ko pala. Like, yeah. Palitan mo kasi yung battery, baka no, hindi ko na nga inulit kasi talaga yun ako. Bisaksak no? Ko lang ako init. Gago, baka nakasaksak pa. No, ewan ko, nag-hit talaga siya. Parang plancha pala yung nalagay ko. Yung galing nun ngayon ko lang nalaman yun na pwedeng maglagay na may gano'n. Pero pwede rin naman siyang patanggal din. Pwede rin naman ipatanggal anytime. Mabigat? Hindi. Gusto mo timbangin na? Mamaya. Hala, paano yan kapag kunwari sa mga aeroplano, sa mga airport, yung mga scanner? Glass naman siya, glass. Glass? Glass. Hindi nakikinig, Tommy! Akala ko silicone din yung... Ano, paano pag napasag? Yun na nga. Hindi mo naman ihahampas eh. Paano kung gusto na direct kasi nasa mukha pa? Sa mukha, okay lang. Basta, ang takeaway ay ipagawa sa specialista talaga. Ngayon lang ako nakakita ng episode na nagpapawis pati yung mga tao. Iba pagkalibugan, no? Ang init. Di naman tayo overcrowded. Hindi kasi meron din talaga mga body mutilation eh. Bukod doon, di ba may mga nagpapa-implant talaga sa noo, sa mukha. Yan, ang mga bilog-bilog talaga dito. I think same din siya nung process. Hindi masakit? Kasi may anesthesia? May anesthesia naman. Ang masakit ng parang unang pasok ng karayom. Pero after naman hindi mo na ma-feel. Oh, parang pag kinabitan ka nun, para ka lang ulit bagong tuli. Yung feeling ng bago kang tuli. Siya pati ko alam. Alam mo yun? Hindi ko rin alam, hindi pa ako tuli. Ano ba ang feeling ng bagong tuli para maging visual? Di ba ikaw inapukpuk ka? Binuga ko nga yung bayabas. Ano ang feeling ng bagong tuli para sa mga babae hindi Masakit. Tapos parang ako, meron ako moment before nung tinuli ako na kahit hindi ko naiisip yung kalibugan, basta may nakita lang ako magjowa or anything, tumatayo siya ng kusa. Tapos ang sakit niya talaga. Like, Mommy, I don't want that! Hindi, like, ang sakit talaga. Ayoko na. Like, syempre, parang yung sinabi niya, habang may anesthesia, okay lang. Pagka-uwi mo, pag nag-wear off ni anesthesia, masakit na siya, mahapdi na. Kasi syempre, hello! Pag tinahi yung balat mo, tas mangangamatis pa. Ako, duguin pa naman akong tao. So, feeling ko nun, pag nasa labas ako, pag dinudugo ako, may mens na ako. Pero ilang beses akong bumalik sa ospital kasi grabe excessive yung pagdudugo nung tinutuli ako, sabi ng doktor, daming dugo. Tapos napadilat ako. Ay! Now, speaking of tuli, tungkol saan ang Some Nights I Feel Like Walking? Feeling ko one of the characters may bully. Talaga? Feeling ko lang, direct. Si Argel? Pwede si Argel, no? Ano pangalan ni Argel? Bayani. Ay, taray, bayani. Ano nila ang roles muna nila sa song Roles muna. I play Rush. Isa siya sa mga boys sa tropahan nila. I play Zion. So si Zion is like a runaway from home. Runaway from school and home. Tapos he runs into this group of street hustlers and si Rush is one of them. And then a series of events happen na parang nahila na siya into this group and kailangan niyo panoorin for the next exciting ganaps. So yung kasama dun sa group ay si Argel, si Jo Marie, Angeles, Si Gold. Tsaka si Gold Acero. Parang hindi ko isasuggest na after manood ng Sunshine, right after biglang Some Nights. Some Nights muna tapos Sunshine. Hindi. Hello, isang buwan na oh. Pwede bang tanggalin na sa sinihan? Sunset naman? Charot. Hindi, I mean yung literal yung magkasunod, bibigat talaga yung loob mo para ka nanood ng 2 episode ng Black Mirror. For me, kasi grabe yung emosyon din ng Some Nights kaya nga excited ako na mapanood ulit. Kasi yung Sunshine ilang beses kong pinanood, diba? Parang mas bumigat siya sa akin the second time. So feeling ko yung Some Nights, pag naulit ko siya, mas bibigat kasi mabigat na siya nung, ano ba yun? Nagsasalita yung tao dito.
kung di ka naaaliw sa akin. Anonymous 691! Oh my God, is that you? Oh my God. Finally, we met. Hindi niya na kinaya talaga. Ayun, parang feeling ko mas maya kasi yung ganun yung pares na atake ng ending ng Some Nights at Sunshine, yung titigil ka ng matagal sa upuan mo, yung bababaran mo, tapos may isang nanonood na magsasabing, pasensya na kasi medyo dry yung mga kasama kong nanood eh. Di ba, Derek? May isa tayong in-interview na sabi, parang ang dry ng audience ngayon. Teka lang, hindi naman masaya yung ending. Hindi naman may mga nagsasayawang mga kuneho at pwede ba talagang tulala yung mga tao? Paano kayo naging part ng Some Nights? Tumawag po yung casting director, tapos pinapunta sa live auditions. Yun, kasama ko yung mga boys nun, tapos may ibang boys syempre. Tapos sige, nakita namin dun sa loob ng room. Kasi I was cast 2021. Yes, oo. Tapos, para talaga siyang twink Hunger Games. Like, mga 35 like twinks. Tapos mga 8 hours kami doon. Actually, yung character ko na I was originally cast or auditioning for was yung character ni Jom. And then halfway through the auditions, they had me switch. Nung nag-switch, sabi ko, fuck, parang gusto ko tong character na to. So parang there was a fire in me na parang kailangan ko makuha tong character na to. So nakuha mo naman? Oh, malamang. Nakuha ko naman. What kind of stupid question? Kailan yung shoot? 2 years ago, or 2023. Yun. Oo nga, kasi kasabay nga nung A Very Good Girl. Our favorite film. Actually, yung Some Nights I Feel Like Walking, sobrang tagal ng journey niya. Ang tagal niyang nilibot ni Peterson at ng team niya sa iba't ibang project markets. So, minsan yung mga pelikula, lalo pag independent film na co-production, minsan pwede mo muna siyang ilibot sa mga iba't ibang project market. Sa Europe, sa Asia, ganyan, North America. Yung project markets, dun ka hahanap ng mga investors, baka merong gustong mag-produce, mag-co-produce from Italy or Spain, ganyan. Tapos, pag nakahanap ka ng co-producer dun sa bansang yun, magbibigay sila ng pera. Kaya minsan, yung mga pelikula, nakalagay, Philippines, Spain, Italy, Japan. So, ibig sabihin, yung 4 na countries na yon may kinalaman sila sa pelikula. Tapos yung iba doon, nagbigay ng pera. Yeah. So, yung kay Peterson, I think more than 10 years niya yung nilako bago sila nag-start mag-shoot. Oo. So, tapos may pinanggalingan pa siya na short film, di ba? Yes. How to Die Young in Manila. Yun yung sina Kokoy. Si Elijah. Yun yung parang study, short kasi film. Kasi kapag sa mga project market, mas maganda na merong proof of concept na parang merong teaser o kaya short film. Na connected doon. Tapos, nung finally na buo na nila yung budget, tapos siguro kasi tapos na yung pandemic, quote-unquote, tapos na. Pwede na silang mag-shoot ulit. Ilang days yung shooting nyo? 11, diba? 11? 11 days. My God. Kamusta si nun? Si Peterson? Napanood ko siya nung first screening na may FGD. Focus group discussion, parang the year before. So, usually, pag nag-focus group discussion, hindi pa siya yung final edit, hindi pa siya yung final music, final sound, final grading. Parang papalabas mo lang siya sa select group of friends or people para makita mo ano yung first reaction nila. Parang nag-work ba to, ganyan, yung ending ba, ganyan. Even then, na hindi pa bongga yung pagkaka-edit sa kanya. Sobrang ganda na niya. Tapos napanood mo na siya yung Rainbow Q Cinema. Yes. Direct, ang ganda. Magiging road trip siya from Manila to anong province yun? Fictional. Tapos, habang nagro-road trip sila, ay may ilalabas na mga iba't ibang mga issues. So, makikilala natin kung sino talaga si Zion, sino talaga yung mga sila. Characters nila. Yes. So, parang in essence, mas ano talaga siya, kwento siya ng brotherhood and friendship. Ang isang special na eksena doon, yung last 12 to 15 minutes of the film ay Warner. So, Warner is one long take lang siya. Tapos, one long take siya na hindi parang isang isang location. One long take siya na sumakay ng motor, may traffic, may fiesta, may tapos hanggang basta. Hindi mo mapapansin na Warner siya. Parang hindi yun yung best part of the scene. Kasi nga, ganda nung nangyayari dun sa buong. Tsaka tama diba, Ge, first feature role. Kasi singer si singer Miguel. ako. So ano yung naging preparation mo for that? He actually cast me for this like smaller film right before. Parang hindi ko lang nalaman until after na screen test ko pala yun. To make sure like 3 months before the actual shoot na okay pa ako as Zion. So, may mga workshops doon, like small workshops lang, like 2-day workshops. I learned a little bit, pero a lot of it was also like learning by
up on set. Parang, ay okay, yun pala yung ilaw ko. Ayun pala yung camera ko. Parang kasi sa gulo ng lahat. Especially when it's a movie like this na shot in grittiness ng Manila. Ang daming nangyayari. I had to learn a lot from my castmates. Oo, si Tommy, veterano na yan eh. Oo, sobrang naging malaking tulong sila. Tsaka si Miguel kasi ang kinoconsider ng community na gay James Reid. Gay James Reid? Kapes na si James, diba? Ayaw mo ba? Odd na din na lang. Ayoko na itong gawing komplikado. Si Tommy, yun talaga yung in-audition mo na role. Nung tinawagan ako, in-offer muna sa akin at pinabasa muna sa akin yung role ni Jom. And then, nung nag-live reading na kami, they asked us to switch ng characters. Yung tatawagin kami tapos magsiswitch ulit ng actor sa ibang character. So I tried also Gold's role at some point. Trinay namin hanggang sa yun, yung final lineup. Binigay sa akin yung isa, yung si Rush. Ilang araw yun, yung audition process na yun? Isang araw lang yung live auditions. Pero... Swerte nga kayo eh. Bakit sa'yo ba? Because yung mga kabatch kong guys, as in mga, kami mga 3 rounds ng online, tapos may in-person na live. It means na parang handpicked talaga sila. Pero dun sa araw mismo, nakailan din kaming parang mix, iba-ibang mix ng boys. Oo, kasi I think yung chemistry kailangan talaga since parang group siya eh, ensemble. Tsaka nag-premiere siya sa Estonia, sa Tallinn. Diba? Yes, Tallinn Black Nights, 2024. So, yun doon yung world premiere niya in competition. Tsaka nanalo yan. Nanalo siya ng best original score. Uy guys, bihira to na halos magkasunod yung mga independent films na lumalabas sa sinihan nationwide. Na magaganda, Derek, ha? Kasi ito itataya ko talaga yung kahit tuliin nyo ako ulit. Tuliin nyo nga ulit si Ina! Yes. Maganda talaga siya. Oo, yun. Pero yun, support guys kasi bihira. Para tuloy-tuloy yung pagpo-produce ng mga independent films kasi mahirap sa panahon ngayon. Yeah. Correct. Oh. Yung DOP ay... Singaporean. Yes, Singaporean. Sobrang Russell Morton. galing niya. Tapos, ang PD production designer si Remton! Remton Sumasola, Oh my yes. God, si Remton. So si Remton, ano siya, yung mga films niya sa Cinema One Originals, parang doon siya nag-start, di ba? Yung mga Damgo ni Eleuterio. Tapos, yung mga prosthetics, siya gumagawa mismo. Tapos, on the side, tumatanggap siya ng mga prosthetic artist gig. Yung Ang Damgo ni Eleuteria, Cinema One Original siya. Hindi ko alam kung saan siya mapapanood kasi baka nasa I1. Nung time na yon, di ba ngayon halos ang dami nang nagwa-Warner. Ang Damgo ni Eleuteria, buong pelikula, one shot lang. One long take, just one shot. And walang daya. Kasi merong ibang mga nag-one long take pero pag nag-swipe, alam mo, pag dumaan ginaya. sa Oo. dingding, ibang take na. Yeah. So yung Ang Damgo ni Eleuteria, for me, one of the best films ever na napanood ko. Pasok siya sa top 10. Ganun siya kaganda. Best film yun sa Cinema One. Yes, sobrang ganda nung Ang Damgo. Tapos yun, yung director nun, writer and director nun, siya yung production designer. So parang binuo talaga ni Peterson yung team niya. The best team for some nights. Ako, sobrang gandang-ganda ako sa cinematography. Kasi ibang klaseng, parang ibang Maynila siya. Iba siya sa Maynila ni Lino Broca, iba siya sa Maynila ni Ishmael Bernal. Iba rin siya dun sa Sunshine. Iba yung pagkakailaw dito sa... Para ka nagbubukas ng magazine. Ganun yung Iba, tingin ko ang ganda nung... Para ang ganda siyang ng magazine-ish lahat ng eksena. Yeah. Ang ganda. Tapos, kasi parang very dreamy neon. Basta, may treatment. Bakla. Tapos yung isa... Parang ma-orange siya for me. Siguro may hepatitis yung edit. Charot. Pero yung isang sobrang ganda sa Some Nights ay yung music talaga. Grabe yung music. As in. So, kung manonood kayo ng Some Nights, piliin nyo yung may pinakamagandang sound. So, nagmamatter kasi kapag hindi maganda yung sound, full experience. Oo, eh. Pero kapag sobrang ganda ng sound, umiikot. Diba minsan parang napapansin nyo, pag may dumaan na tricycle, minsan parang akala mo nasa likod talaga. Oo, pag umuulan, parang nasa taas, nasa bubong talaga sa taas. So, pero ito talaga, sobrang ganda ng music. As in, super. As in, hypnotizing. Ibang klaseng tunog ng Maynila yung nagawa ni Ali. Ali and her brother niya. Mo. Yeah. Sobrang Ako yung pinaka-favorite ko doon is yung sa dulong-dulo yung paghulog ng kanta ng Ourselves, the Elves. Sobrang long take yun. Tapos you're like holding your breath. Parang nung
biglang paghulog ng kanta ni Ali, parang doon ka lang makakahiya. So first time mo siya mapanood nung Rainbow Q Cinema? Si Tommy. Anong na-feel mo nung unang beses mo siya napanood? Siyempre, gandang-ganda ako. Alam ko naman na ma-enjoy ko siya kasi ang daming nagsasabi na yung mga nakapanood na directors. Pero kinabahan ako, siyempre. Pero ang saya kasi ang ganda nung reception. Ayun, nakaka-proud lang na makita siya after 2 years namin inintay to. And more. Pero it was so worth the wait. Si Miguel, anong na-feel mo? Kasi first time niya mapanood with a foreign audience, hindi Filipino audience. It was curious kasi parang iba yung reactions nila dun eh. Parang there were some scenes na parang tumatawa sila in parts where I thought, bakit ka tumawa dun? Parang hindi naman nakakatawa. So it's very different. But I think when we got to like the Q&A portion dun sa talent, parang nagigets nila yung even though it's a completely different context sa buhay nila dun, nagigets nila yung meat and yung soul. I think that's also what I like about Some Nights. It really cuts through yung meaning niya for me. Yung experience as a Filipino and what it's like to live in this parang Black Mirror. Pero itong mga batang to yung nagiging biktima ng lahat ng to. So ang alam ko, si Peterson, sabi niya, hango din doon sa mga experience niya na may nakakasama siyang mga nakakainuman sa Cubao, na parang naging brothers yung turingan nila. So from there, nabuo niya tong Some Nights I Feel Like Walking. Gusto ko lang i-share yung experience ko nung una kong beses na panood sila. Si Miguel, hindi ko siya kilala. Ko narinig yung music niya, hindi ko siya kilala. Pero sobrang galing ni Miguel, as in. Sobra. As in, alam niyo yung parang pag nakakita kayo ng first performance na hindi mo siya kilala. Kasi dahil hindi mo siya kilala, parang wala kang expectations. Wala kang expectations sa kanya. Kasi di ba kunyari, si Maris, alam na natin yung kaya niyang mabigay at hindi niya kaya mabigay based from the characters na pinortray niya before, ganyan. So, kahit papaano, meron ka ng certain judgment, whether good or bad. Pero kapag meron isang artista na first time mong makikita, first time mo siyang makikilala. Kasama ko kasi si Dan nung napanood ko, sabi niya, sino to? Sino tong batang to? Kasi tapos, tingin ko, when you watch the film, bukod sa cinematography, sa production design, syempre sa direction ni Peterson, ganyan. Ma-amaze kayo sa performances. Parang ang naging ensemble na best performance. Si Tommy, pasok na pasok. Gets ko kung bakit siya yung pinili ni Peterson para sa role. Si Argel, gets ko kung bakit siya yung pinili. Sina Jo Marie. Tapos, may love story, may romance. Tapos, kung romance, dumating siya na hindi siya pinipilit sa'yo. Magugulat ka na lang, ba't ako kinikilig? Magugulat ka talaga. Direct, you always surprise me talaga. Sorry. O wag nyo nilang ikalat na sinabi ni Tonet yung spoiler. Ako ba, hindi mo ko tatanungin nung naramdaman ko nung napanood ko siya? Go, sige. Ano naramdaman mo nung napanood mo? So sa mga brands dyan, baka naman... O go na, ito naman, matampuhin. Ayokong tumatanggap ng trabaho na hindi ko ikaka-proud. Hinost ko kasi sila noon. Okay. Nung pinalabas sa Rainbow Pride. Boy, naging tungkol sa kanya. Alam ko talagang saan siya doon? Wait mo mabuo natin yung sunset para maraming ganyan din magkwento. No? Hindi ko to kilala, pero... Sino tong baklang to? Tingnan mo. No, napanood ko kasi yung trailer, talagang excited na ako. Siyempre, si Direct P. Tapos, ayun, napanood ko siya. Gusto ko siyang uliting panoorin ulit. Kaya tinanong ko agad si Direct P kung meron ba ba itong another moment na ipapalabas. Kasi hindi mo naman siya mapapanood ulit dahil hindi ko naman hiningi yung kopya sa Telegram. Happy ako ngayon na ipapalabas siya ulit kasi feeling ko bitin na bitin yung moment ko. Gusto ko siyang ulitin kasi ganun siya aganda. Pero tama si Direct, yung ending talaga niya. Ganun, parang ending nga ng Sunshine. Yung tatambay ka sa upuan mo after. Kasi it's so beautiful to watch. So, congrats. Thank you po. Tommy. Ang galing-galing nilang lahat doon. Talagang, si Argel kasi friend ko kasi siya. So, gentle giant kasi yun. Apaka-bait niya talaga in person. Kahit bato-bato siya. Pero doon, takot talaga ako sa kanya. As in, very effective yung parang kalye na sanggano na kuya nila na kayang-kaya kang banggain at patayin. So, hindi mo sinama si Zeth nung nanood ka? No, hindi pa. Kasi minsan lang ito magparamdam. Ba't naging pa-baby ka magsalita? Wow. No, hindi pa. Kasi okay. See? Range. Wait nyo ang sunset. Sino pa mga kasama nyo sa Some Nights? Moira lang. Si Moira. Yes, ganda In nung a part very niya. special role. Okay. Yeah, saya nung part niya. Sino pa? Favorite part ko yung... Ako din. Ayoko na mag-spoil. Si
Kuya Vic Robinson. Ba yun? Si Victor. Yun. From Himala. Go, sige, invite nyo na sila para manood ng Some Nights I Feel Like Walking. Ayun, please, supportan nyo po yung film namin. Sama nyo po lahat ng friends nyo, tsaka family, lahat na Some Nights I Feel Like Walking po. Coming Wide release on August 27. Limited screenings lang po hanggang 31, so... Yes. Kaya manood kayo para mas madami pa. Mag-book na kayo ng tickets. August 27 to 31. Sana tumagal, pero sa ngayon, yun po yun. Limited screenings po in select cinemas nationwide po. August 27 to 31. Tapos meron kayong premiere night, di ba? Yes po. Kailan yung premiere night nyo ulit? 21 po. Oh, 21. August 21. Sa Isitan Recto. Ay, alam na ng mga bakla kung bakit doon. Oh. Sorry. Sinong nag-react? Ang dami nag-react na sa Isitan. Kaya pumunta kayo sa Isitan sa 21. Kasi nandun si Ina sa labas. Kung paano niya prinomote yung uninvited na premiere night, kung time na yon nasa labas siya ng Julia Vargas, dito si Ina, nasa labas siya ng Recto. Huwag nyo na ipaalala yan, Derek, ha? Kasi traumatic yan for... Wow. Tapos R18 to, no? Yung Yes dating po, nyo, R18 po. So mostly, ang sinehan ay... Ayala Malls. Meron na ba kayo? Parang Ayala Malls? Tama Wala ba? pa po umabot sa amin. Pero yun, R18 Ilagay na lang kami. namin dito. Basta August 27, limited release, pero kung kakalampagin nyo yung mga sinehan, malay nyo makinig, di ba? True. Tatanggap ba kayo ng mga kunwari, magpapa-block screening? So, i-contact lang nila ang Launchbox. Kasi Launchbox din ng promo arm. Yes, promo partner ng Some Nights I Feel Like Walking. Sila, ang Launchbox din ang promo partner ng Sunshine and XX Lovers and Uninvited. So, yun. Thank you, guys. Thank you, for guys. supporting. Oh my God. Alas 12 na. Magandang umaga, mga ka-eme! Talaga naman tumawid na tayo ng 12 midnight. Grabe. Thank you, guys. Thank you. Guys. Good night. Good night. Zed, thank you for your glass. Thank you, Zed. Thank you. Okay. Thank you. Bye-bye.